So, welcome back for another video. It's been a long time since hindi po natin napag-uusapan dito si G-Score by GCash. So, alam naman natin, napakahalaga po ng role ni G-Score dito sa GCash. Anyway, sa mga hindi po nakakaalam ng G-Score, ito po yung trust score ni GCash. And ito po yung basis to determine our various activities we do in our GCash app. Ito din po yung basis para ma-unlock po natin yung mga GCash loan products ni GCash such as G-Loan, G-Gives, and G-Credit. So, through this G-Score, pwede po tayo yung makapag-loan or makapangutang po dito sa GCash. Kailangan po, ang gagawin natin dito sa ating G-Score, i-increasein po natin to, patataasin po natin to kasi the reality po, the higher the G-Score, the higher the chance, the higher the opportunity para ma-offeran or ma-unlock natin yung ating mga loan products dito sa GCash. So, ano-ano nga ba yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo para kahit papano ma-increasean tayo or maka-help talaga ma-maintain yung ating G-Score or mapataas pa talaga yung ating G-Score. So, first tip ko po sa inyo, basic na basic po, we need to keep our money in our wallet. So, dapat po talaga nakapag-cash in tayo regularly sa ating GCash wallet and stay po natin siya sa GCash wallet. Nakalagay po, keep your money in your GCash wallet. So, kayo po ni GCash yung magka-cash in ka, tapos i-withdraw mo din para lang masabi na meron kang activity ng ganun. Gusto niya talaga na i-stay rin or nakikip din po yung pera doon sa GCash wallet para to know na active ka gumagamit ng GCash app. So, ano-ano pa nga po ba yung mga features na dapat natin gawin? Under po ng send feature ni GCash. So, nakapaloob po dito yung send money. So, pwede daw po yun gawin. Then, QR code. Gamitin po natin yung QR to scan, to pay. Yung mga ganun po. Then, gamitin din po natin yung send with a clip, send gift, transfer, and GCash padala. So, kapag daw po pala gamitin natin itong mga feature po na ito, possible po, madedetect ni GCash na active tayo sa kanilang GCash app and GCash features. And, syempre, possible po na ma-increasean tayo ng G-Score. So, pangalawang feature po is the basic thing din po na ginagawa naman natin karamihan is to pay our bills here sa GCash app. So, gusto pa talaga ni GCash na gamitin yung pay bills feature nila. Ano nga ba nakapaloob sa pay bills? So, pwede po tayo dito mag-load. Number one, mag-load. Then, next po is mag-load tayo sa broadband load, mobile load, non-telco load, bills, pay bills, yung mga loans natin. Ako po, nagbabayad ako ng Miracle bills, water bills, internet bills, yung mga loans natin sa home credit or other loans ko pa. Dito ko po binabayaran sa GCash app. Then, pay online and pay bills and government matters. Then, sa transportation, pwede rin po natin siyang gamitin. So, yun po yung mga under ng pay bills na activity na pwede rin talaga mag-boost ng ating G-Score. So, third tips po to increase our G-Score is the borrow feature po ni GCash. So, ano-ano nga ba ang meron sa borrow feature ni GCash? So, kapag inopen po natin ito, lalabas po dyan si G-Loan, G-Gives, and si G-Credit, which is the 3 loan products po ni GCash. So, kapag po mayroong offer tayo dyan or may na-unlock na po tayo, pwede po natin yung gamitin or mangutang po dyan. Then, syempre kapag nangutang tayo dyan, regularly tayo magbabayad ng bill. So, that way, active tayo and magagamit natin si GCash app kasi lagi natin binubuksan lalo pag may utang tayo dyan na kailangan natin bayaran. So, gustong-gusto po ni GCash din talaga na gamitin yung kanilang GCash loan products. Of course, kasi syempre kumikita po sila dyan, kaya nire-recommend po talaga nila yan. So, 4 tips to increase our G-Score by the use of Grow feature po ni GCash. So, ano bang meron sa Grow feature ni GCash? So, ang nakapaloob po dito is nandito po si G-Save, si G-Ensure, si G-Fund, si G-Crypto, si G-Stocks Global, si G-Stocks PH, at si Learning Hub. So, iyan po yung mga nakapaloob sa Grow feature ni GCash. Ako, ang ginagamit ko po dito, usually talaga si G-Save. Tsaka, meron din po akong G-Funds, then meron din po akong G-Ensure, pero yung iba, hindi ko pa po nagagamit kasi hindi ko rin naman ata kailangan. Yun po yung activity ko dito, which is alam ko talaga na effective kasi nung simula nung nag-invest ako dito, kahit paano is nag-boost po yung ating G-Score. So, pang-limang tips po to increase our G-Score is by the use of the Enjoy feature po ni GCash. So, make the most out of deals. Ano bang meron dito under ng Enjoy feature po ni GCash, which is itong Lucky Load, yung parang mga draw raffle po ito, diba? Diba pag may ganun, pag may pinurchase tayo, meron daw tayong Lucky Raffle. So, may mga ganun sa A+ Rewards, G4S, G-Deals, Food Shop, Games, Wellness, Earn Money, Jobs, Ship and Deliver, Travel. So, meron pong mga ganitong feature po si GCash. Talagang nag-update naman siya time to time. So, kapag daw ginamit natin to, possible po na ma-increasean din ang ating G-Score. As you can see, gusto talaga ni GCash na gamitin yung app talaga regularly. Yun lang naman yun eh. Last tips po na pwede kong i-share sa inyo to increase our G-Score. Talagang na-experience ko siya personally. Ang tinutukoy ko po ay si G-Ensure. G-Ensure po, parang protection plan po ito ni GCash. So, ito po ay powered by Singlife. So, si Singlife po
ang kanilang partner insurance dito. So, ginamit ko po talaga siya. Subscriber ko kayo. Na-share ko yan sa inyo last year. Nag-avail po ako ng dalawang cash for goals. Isa po yung education, then isa po yung cash for goals talaga na pera talaga yung ini-invest ko or nagsisave po talaga ako. Then yung isa po is yung 3-in-1 protection plan. Medical plan po siya ni GN by Singlife. So, kaya po nire-recommend po ni GCash ito kasi hindi po kasi biro yung insurance dito kasi long-term plan po ito eh. Taon yung gugugulin mo para magkaroon ka ng benefit na ganito like parang 6 years siya, 10 years siya, 5 years siya. So yun, kasi hulugan nga siya, insurance siya. Kung aware kayo sa insurance na ganito is ganun talaga, long-term plan talaga, mas maganda, mas secure din po. So nag-avail po ako nito. And currently, meron pa po ako nito. Meron po akong withdrawn na isa, yung cash for goals talaga na isa na 1,000 pesos per month yun. So withdraw ko po yun, nakuha ko po yun. So as of now, meron na lang po akong dalawa ngayon dito, yung cash for goals ng education para sa anak ko. 7 years yun ha, 7 years to pay. Then yung 3-in-1 protection plan na mag-1 year na rin po ako dito. So active pa rin po yung aking mga policy doon. Kaya po gustong-gusto ni GCash tong ganito kasi nga long term siya. Ibig sabihin, matagal mo rin kailanganin yung GCash app, matagal mo magagamit yung GCash app kasi meron ka ngang insurance dito or meron ka ngang activity dito na long term sa GCash app. Kaya gustong-gusto po ni GCash yung mga ganong activity. Regular po natin nagagamit talaga yung GCash app. So sa are the tips na pwede ko talagang i-share sa inyo kasi yun din naman ang sinasuggest ni GCash talaga on how to increase our G-score talaga. Alam niyo ba dati, ang tips lang ni GCash dati is parang tatlo lang, mag-cash in ka lang, pay your bills, ganyan, tapos mag-invest ka or mag-ano ka, mga ganun lang. Pero ngayon, ang dami-dami niya ng mga sinasabi para kahit pa paano magamit or ma-maximize talaga natin yung mga features sa GCash app. So, I encourage you to continue using GCash app. Then, alamin niyo talaga kung ano mas magandang gawin dyan. Gamitin sa mga features na yun. Kasi tayo pa rin naman po magbe-benefit yan. Ang tagal-tagal ko na po sa GCash app at ganun pa rin naman yung nangyayari. Ayun nga, magbe-benefit din talaga yung ating G-score dito. Gagamitan natin yung app or feature ni GCash, tumataas pa din po yung ating G-score. So, may mga time din po na nagpapabaya ako sa aking GCash app activity. Minsan, hindi ako nagka-cash in or hindi ako nakakapag-QR codes or hindi ako nagpe-pay bills na parang hindi, madalang, hindi siya regular. So, bumaba rin po yung aking G-score kahit may mga other activities ako sa GCash. Bumababa po siya. Yun po pala talaga natin. Do it regularly. So, kailangan po talaga regular natin gamitin yung GCash app and saka features kasi yun po talaga yung basehan ni GCash app para mas ma-increasean tayo ng mga opportunity dito like GCash loan products na gustong-gusto nating lahat na ma-unlock. So, alam ko some of you magtatanong kayo, ano nga ba dapat ang G-score natin para ma-unlock natin yung mga GCash loan products? So, magandang tanong yon. Ano nga ba kataas dapat ang G-score para ma-hit natin tong mga or ma-unlock natin tong mga GCash loan product nito such as mga GGive tsaka ni G-loan. I-advise ha, ako lang naman to kasi nga ang dami ko na rin experience ito regarding sa G-score, GCash loan products. I-advise po kasi nakikita ko yung trend ko dito before pa. Alam niyo naman, nag-start din ako sa pinakamababa like 1,000 na G-credit, 2,000 na G-loan, yung mga ganun po yung pinag-startan ko, then hindi na-unlock yung G-gives ko. So, nag-start po ako sa ganun, pero nakita ko po na nasa 500 line po yung aking G-score. So, remember this ha, kapag nasa 500 kayo na G-score, may chance na po kayo na makapag-unlock po kayo ng mga G-gives, G-loan, G-credit. So, malaki na po yung chance nyo na makapag-unlock po kayo ng ganun. Pag yung G-score nyo ay nasa 400 plus, so medyo hindi pa siya ganun ka-strong talaga. Pero may na-unlockan na po na ganito, nga lang po, hindi po ganun kataas yung kanilang offer. Pero nawawala din siya, eventually nawawala. Yung offer, tapos biglang lilitaw, lulubog, lilitaw. Kapag ganun yung mga G-score nasa 400 plus, ngayon naman kapag nasa 300 kayo, 350, hindi ko po magagaranteed na meron kayong offer, pero napakababa po talaga noon. Napakababa po talaga na. Ang taas po ng chance na wala kayong offer dito sa mga ganitong G-score. So, I advise, dito kayo sa line of 500 plus, 500 to 600, 700, then meron nga pong 800 pa na sobrang antas na rin talaga ng offer. Ang masishare ko lang talaga sa inyo is keep and maintain your G-score. Lalo na sa mid kayo, pataasin nyo yan, 600, 700, ganyan. And wag nyo po hayaan na bumagsak. Kung bumagsak man siya, pataasin nyo po siya ulit. Basta wag lang po kayong mag-fall down doon sa 400, line of 400, o lalo na sa 300. So, doon lang kayo sa 500 pataas. So, yun lang yung trend na masishare ko sa inyo kasi based yun sa experience ko. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!